Kung maalala nyo, lagi ko sinasabi na ito pong kapupuntahan ng politika natin, mga boss chief mo, sir. Sa nakikita ko, ngayon pa lang ho no? Or last year pa ho, mga kababayan. Simula po, o hindi, siguro, pagkatapos pa lang po ng eleksyon, mga boss chief mo, sir. No? Nung naipakita ni Vic Rodriguez, ni Vic Rodriguez yung puting ahas ni Maharlika, mga kababayan. Simula po nung naipakita ni Vic Rodriguez, mga kababayan, yung resulta ng test ng ipinagbabawal na gamot ni Pangulong Bongbong Marcos, huminto na po yung kakamping sa pagbatikos kay Pangulong Bongbong Marcos. Nirespeto po nila yung resultang ipinakita ni Pangulong Bongbong Marcos na ang may hawak pa mismo, mga kababayan, ay si puting ahas na Vic Rodriguez, mga bossing. So ngayon unti-unti nilang nakita, unti-unti nilang iginalang yung kung ano yung pagtatrabaho ni Pangulong Bongbong Marcos, which is eto nga ho, mga boss chief mo, sir. No? Unti-unting naniniwala at nagtitiwala po yung mga kakamping dito sa Pangulo natin, si Pangulong Bongbong Marcos. Pero kay Sara Duterte, naku po mga kababayan, paano mo ba naman pagtitiwalaan? Meron tayong mga katanungan patungkulo doon sa mga confidential funds, etc., etc., hindi naman sinasagot. Ngayon, paano mo paniniwalaan yan? Ngayon, mas nakikita po natin, mas tumatatag po, mga boss chief mo, sir, yung joint force, ng kakamping at tayong mga pulahan ho, mga kababayan. Kaya ang ginagawa nitong mga ito na hindi daw po sila ni DS. No? Sabi, hindi ako ni DS. Putang isa itong mga to, Halatang halata naman ng mga DDS, pero todo tanggi sila sa pagiging DDS nila. Ano ba nakakahiya dyan sa pagiging DDS? Ma-label kayo na kayo ay uto-uto? Ngayon, nakita nila, Attorney Leni Robredo at Pangulong Bongbong Marcos magkasama sa Naga. May isang proyekto ho na ginagawa. At ito po ang makikinabang, mga boss chief mo, sir, walang iba kundi po yung mga kababayan natin, no? Na nandoon po sa lugar ni Attorney Leni Robredo. Pinapalabas ng mga DDS ho, mga kababayan, na nasupalpalan, nasuhulan daw po si Attorney Leni Robredo, mga bossing, ng pera, kaya ngayon, himod wet packs na daw po kay Pangulong Bongbong Marcos. Aba, ibang klase ang mga DDS. So no? Palibhasa ho kasi, mga kababayan, hindi uso sa kanila yung salita o yung tawag na professional ho. No? Yung sa kanila, ang puro alam nila kapag ka merong mga ganyan, related na mga pera, suhulan na po, bayaran na po. Hindi. Ang tawag dyan ay pagtatrabaho para sa mga kapwa natin Pilipino. Anumang kulay mo, anumang kulay ko, kailangan natin gawin to, tugunan natin, bigyan natin ng pansin to upang makapagpagaan ng buhay ng bawat Pilipino. Mapa Luzon, mapa Visayas, mapa Mindanao ho, mga boss chief mo, sir. Mga kapwa natin Pilipino yan, no? So ngayon, nung nandoon po si Pangulong Bongbong Marcos sa lugar ni Attorney Leni Robredo, ipinakita niya, no? Yung kanyang medyas na kulay pink po, mga kababayan. Sabi niya, eto kumbaga, ano ba dapat na word doon? Nakalimutan ko yung mismong sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero pagbibigay respeto or whatever, kaya nagsuot si Pangulong Bongbong Marcos ng kulay pink na medyas. Sabi nung political strategist daw ho, political strategist calls Marcos pink socks an insult to Robredo. Ngayon mga bossing, inahagilap ko kung nasaan ang insulto doon sa pagsusuot ng kulay pink ni Pangulong Bongbong Marcos at kung paano ininsulto si Attorney Leni Robredo ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagsusuot ng kulay pink na medyas. Sige nga ho, mga bossing, i-educate nyo nga po ako.
kung meron po ba talagang hindi pagrespeto at pag-iinsulto doon sa pagsuot ng kulay pink na medyas. Wala ho kasi akong nakikita. Pero ang nakikita ko ho dito, mga bossing, dahil nga po, simulat sa umpisa pa lang, nung piyesta pa lang ng Naga, gusto na nilang makuha ang suporta ng mga kakamping. Gusto na nilang makuha yung boto ng mga kakamping. Kung matatandaan nyo po, si Sara Duterte na vice-presidente natin, pumunta doon sa mismong bahay ni Atty. Leni Robredo. Walang paalam. Ang pinakapaalam ho, 5 minuto bago dumating doon sa lugar. Siguro, iniisip nila, naku, kapag ka naghingi tayo ng schedule dyan, baka mag-alibay lang, sabi, wala dito, may pupuntahan ako or busy ako. No? Kaya ang ginawa, 5 minutes away, papunta po kami dyan sa bahay ni Atty. Leni Robredo. Para wala na nga hong tangge, mga bossing. Yun, naniniwala ako, sa umpisa pa lang doon, talagang gusto na nilang makuha ang suporta ng mga kakamping. Ang problema ho, isinusuka kayo, mga DDS, ng mga kakamping, nandidiri sa inyo. No? Ang mga kakamping. Alam nyo kung sino ang pinaka mas makatotohanan na kampihan kayo, mga DDS, mga Duterte? Kami. Ano? Kasama nyo kami dati sa unit team eh. Kaya lang balahura kayo. Binaboy nyo ang Pangulong Bongbong Marcos. Kasi sa kakamping, wala na kayong aasahan dyan. Simulat sa pool pa lang, kanal na ang tingin sa inyo niyan. Kami dati nakasama pa namin kayo. Di ba, mga bossing? Pero ano ginawa nila? Sa kabila po ng pagtatrabaho ni Pangulong Bongbong Marcos, sa kabila po ng pagsugpo sa kriminalidad at pagsugpo po sa mga ipinagbabawal na gamot at pagsugpo sa korupsyon ng ating bayan, sinisiraan pa ho nila. Ngayon wala na kayong makakampi. Di ba? Kaya yung palabas nitong mga DDS, no, hindi daw nila DDS, mga kababayan, kain suka kayo. Ganon. Pero simulat sa pool pa lang, tingnan nyo, panoorin nyo, yung mga vloggers nila. Kesyo daw po, ito, magsanib puwersa na tayo, no? Robredo at Sara Duterte. Ganon yung sinasabi ng mga vloggers nila, ha? Robredo at Sara Duterte, magkaisa na tayo para sa korupsyon. Kaso hindi kayo pinapaniwalaan. Dahil karamihan dyan, matitinong tao. Karamihan sa mga kampik, mga profesional, marunong umintindi. Sandali, bakit ko kayo kakampihan? Hindi nga ninyo maipaliwanag yung tungkol doon sa mga nalustay daw na pera di umano ng vice-presidente. Sandali, bakit namin kayo kakampihan? Hindi nyo nga masagot kung saan nanggagaling yung ipinambabayad nyo kay Koopman na 150 million di umano per buwan, na ang suma total po sa isang taon, 1.8 billion ho, mga kababayan. Hindi ho ninyo mapapaniwala yung mga kakamping agad-agad, no, na para bang mga DDS na hindi na kinakailangan ng mga ebidensya. Kayo-kayo lang dyan, mga DDS. Kaya po ito, gusto niya ipamukha na yung pagsusuot ng pink na medyas ni Bongbong Marcos, iniinsulto nun si Robredo, pinag-aaway. Kasi po, mga bossing, kapag katuluyang nagsanib puwersa at walang nakapigil sa pagsanib puwersa ng pink at pula hanggang 2028, ay putik na yan. Kangkungan ang pupuntahan ng mga berde. Kasi ho, bakit? Sila-sila lang eh. Alam nyo, mga kababayan, napagtanto ko na ang pagkapanalo sa pagkapresidente ni Sara Duterte sa 2028 ay nakabase po kung sino ang magiging vice-presidente niya. Bakit ho, mga bossing? Sige, isa-isahin natin.
Robin Padilla at Sara Duterte. Sa tingin niyo po, sino ang boboto sa kanila? No? Iboboto po ba sila ng mga government supporters? Supporter ni Pangulong Bongbong Marcos at supporter ng kakamping? Hindi. No, lalo na kay Robin Padilla. Amy Marcos at Sara Duterte. Iboboto po ba? Hindi din. No, galit ang mga pro Marcos, yung mga legit na pro Marcos at mga loyalista kay Amy Marcos. Siyempre, hindi din ho ang kakamping, mga kababayan. Sino pa? Rodante Marcoleta, wala. So sa madaling salita po, yung mga nakikita nila, sabi ni Ma'am Neng Gigi, Robin at Sara, payaso. Yung mga pambatuho nila, mga kababayan, Rodante Marcoleta, Robin Padilla, at Amy Marcos, walang makukuhang extra hatak yan. Kung kami ho, mga vloggers, meron tinatawag na collaboration, mga bossing. Oh, collab ako kay Boss Mike Cervera. Boss Mike, collab tayong dalawa para yung mga viewers mo at yung mga viewers ko ay manood din sa akin at yung mga viewers ko ay manood din sa iyo. So, nahahatak ho, mga kababayan. Si Robin Padilla, sino hahatakin yan? From government supporter? From Pinklawan? From kakamping? Wala. Marcoleta, wala din ganun. Diba? May naniniwala ba nakakamping kay Marcoleta? Wala. Sino pa? Si Amy Marcos, sino hahatakin yan? Loyalista? Galit nga sa kanya yung loyalista. So sa madaling salita po, walang makakulab. Walang makakulab. Kaya ang target at punto nila, mga bossing, Attorney Leni Robredo. No? Para yung mga kakamping mahatak papunta doon sa Verde. Problema po, matatalino po itong mga kakamping. Hindi po nila basta-basta lang mapapasama ng ganyan ho. Di ba? Hanggat wala silang mga ipinapaliwanag, hanggat wala silang mga ipinapakita, mga bossing na mga trabaho nilang maayos, malabong may sumama po sa kanila. So it means DDS at DDS lang po ang boboto sa kanila. Ngayon, ito yung sitwasyon. Sa nakikita nyo po, Attorney Leni Robredo at Pangulong Bongbong Marcos magkasama sa isang picture at ang nakikita naman po natin sa mga social media, mga kababayan, ay yung pagbibigay respeto ng mga kakamping kay Pangulong Bongbong Marcos. Ganon din po tayo. Kaya nga po nanalo si Kiko Pangilinan at si Bam Aquino, mga bossing eh. Di ba? Bakit? Kasi yung mga government supporter, pinagtiwalaan sila ulit. Pinagtiwalaan ulit sila, mga boss Chipamo, sir. Dahil nagising tayo sa katotohanan na yung dating kakampi natin o ka-unit team natin, mga bobo pala. Ay, sorry. So, hindi kasi, mga walang kwenta pala. Sabi kasi ni Waller Garbo, Gabo, bobo lang ang makikipag-collab sa mga bobo. Di ba? Di ba, mga kababayan? So ngayon, eto na. Pagka nagsanib puwersa yan, sabihin mo nang yung solid. Kasi ito, ang kakamping, nagiging solid po talaga. Actually, hindi nagiging solid. Solid na simulat sa pool pa lang. Kaya lang, mas lalong nagiging solid. Kasi kung 2016, 14 million yung naging boto ni Attorney Leni Robredo, no? Versus BBM. 2022 election, naging 15 million plus. Ito pong 2025 election. Tama ba? 2016, 14 million sila. 2022, naging 15 million plus. Ito pong 2025 election, naging sila? Naging kulang 20 million. O nasa 20 million na ho, mga kababayan. Paano ko nasabi? Tingnan nyo ho, yung boto ni Kiko Pangilinan at ni Bam Aquino. Kasi nagbigay ng suporta yung mga supporter din ni Pangulo at sumusuporta sa gobyerno. Nagsasanib puwersa na po. Kaya ang ginagawa nitong mga ito, paulit-ulit po sila, kahit suka, insulto para kay Robredo, yung pagsusuot ng kulay pink na medyas ni Marcos, strategy na lang po yan.
mga bossing. Strategy na lang po yan, mga kababayan, para magiba po yung napipintong pagkatalo kung sakali man na makatakbo si Vice Presidente Inday Sara Duterte sa 2028. Problema, ayaw ng kakamping sa kawalangyaan ng mga Duterte, sabi ni Sir Sunny Reyes. Correct. Bakit to, mga boss? Kasi ang nakikita nila, mga kababayan, na puro ginagawa na lang po nitong mga DDS, mga Duterte, yung tipong kagaya ng tatay, di ba Jane Navarro at Anthony Cordova? Oh. Nung tatay, nung laban kontra sa ipinagbabawal na gamot, ano? Mga piso-piso yung mga nahuli, mga piso-piso yung mga patay. Di ho ba?